So mga tol, alam na nga po ng karamihan na tatlo po ang pinagpipilian ni Manny Pacquiao na sunod niyang lalabanan. Yan po ay sina Floyd Mayweather Jr., Gervonta Tank Davis at Rolly Romero na balak gawin sa buwan ng October or November bago matapos ang taon na ito. Pero malakas po ang hula mga tol ng karamihan na si Rolly Romero ang mapipiling kalaban ni Manny Pacquiao. Pagdating kay Mayweather, marami daw kasi itong cheche boreche at kung ano-ano pang pag-uusapan bago pumalag. Hindi na daw kayang panghintayin ni Manny Pacquiao itong si Mayweather. Imagine nga daw noong laban ni Manny Pacquiao kay Mayweather taong 2015. Ilang taon daw hinamon ni Manny Pacquiao si Mayweather bago ito pumalag. Tapos ngayon, ilang taon na ding hinahamon ni Manny Pacquiao si Mayweather ng rematch pero hindi pa rin pumapalag. Bukod dyan, may edad ng 49 itong si Mayweather. Hindi na ito ganong kabilis. Baka hindi niya na matakbuhan si Manny Pacquiao kung papalag siya ngayon. Pagdating naman kay Gervonta Tank Davis, alam naman po ng karamihan mga tol na may rematch pa ito kay Lamont Roach Jr. na magaganap sa August. At sa lightweight ito kampiyon. Kung si Tank Davis ang lalabanan ni Manny Pacquiao, walang belt na nakataya. Dahil malamang niyan, sa catchweight sila maglalaban. Pero malaki naman ang kikitain mga tol kung maglaban itong si Tank Davis at Manny Pacquiao. Malawak din kasi ang fanbase nitong si Tank Davis. Kaya para sa karamihan, ang swak talaga na malaki ang tsansa na makalaban ni Manny Pacquiao ay itong si Rolly Romero, ang kasalukuyang WBA Super Champion sa welterweight. Malaki ang posibilidad mga tol na kapag naglaban si Manny Pacquiao at Rolly Romero, nakataya dyan ang WBA Super Champion belt na ibabakante ni Jaron Ennis. Kaya world title ulit ang laban ni Manny Pacquiao pag nagkataon. Bukod dyan, swak na swak din daw ang estilo ni Manny Pacquiao dito kay Romero dahil marami itong butas. At hindi pa ganun kapulido ang depensa nito. Matatandaan na winasak na po si Romero ni Isaac Pitbull Cruz sa super lightweight at maging ang matandang si Ismael Barroso. Nakatikim din si Romero ng hagupit. Kung sa super lightweight, nahihirapan na si Romero na tanggapin ang mga suntok. Paano pa kaya sa welterweight na matagal nang lumalaban si Manny Pacquiao? Pero may lakas naman itong si Romero kaysa kay Barrios. Yun lang daw ang pakakaingatan ni Manny Pacquiao dito kay Romero. Samantala, kung hindi po sinuwerte si Manny Pacquiao na masungkit ang WBC Welterweight World Championship belt dito kay Mario Barrios, sa mga mata ng mga tao, panalo si Manny Pacquiao pero tinabla yung laban. Baka sa WBA belt swertehin si Manny Pacquiao. Matatandaan po kasi mga tol noong wala nang hawak na titulo si Manny Pacquiao mula na maagaw sa kanya ang WBO belt ni Jeff Horn sa laban sa Australia, kung saan nadaya din po dyan si Manny Pacquiao. Panalo dapat si Manny Pacquiao pero ibinigay po yung panalo kay Jeff Horn. Matapos nun, lumaban po si Manny Pacquiao kay Lucas Matthysse na may hawak ng WBA regular welterweight title. Sinuwerte si Pacquiao, tinalo niya si Matthysse at nasungkit ang WBA regular welterweight title. At nadepensahan naman ni Pacquiao dito kay Broner hanggang sa mapalaban na si Manny Pacquiao kay Keith Thurman na may hawak ng WBA Super Champion. At tinalo nga po ni Pacquiao itong si Thurman at naging pinakamatandang welterweight world champion sa kasaysayan. Kaya baka nasa WBA belt po ang swerte ngayon ni Manny Pacquiao at wala sa WBC. Baka maulit yung dati kahit na nadaya si Manny Pacquiao kay Jeff Horn. Pagbalik ni Manny Pacquiao, muli siyang naging world champion. Ngayon, nadaya din po si Manny Pacquiao sa labang kay Barrios. Baka maging world champion din si Pacquiao kapag nilabanan niya itong si Rolly Romero. So ano sa tingin nyo mga tol?